Nagpatawag ng press briefing si Pangulong Bongbong Marcos kaninang umaga. 15 kontraktor, yung pinakita niya ng mga pangalan. May PowerPoint. May PowerPoint presentation. 15 Oo. na sinasabi niya na teka lang, bakit 20% ng total cost o total amount ng mga flood control projects natin napunta lang sa 15 contractor na to. Yung total 545 billion ba yun? 545 billion pesos ang total amount ng more than 9,800 flood control Grabe projects naman yan. all over the country. Oh. 20% ng 545 billion, more or less, nasa 100 billion pesos, napunta lang yan dun sa 15 kontraktor. At ang napuna ni PBBM, sa 15 na yan, 5, yung bakit daw halos lahat ng rehiyon sa buong bansa, Sakop meron niya. silang programa. Grabe meron naman, silang nakapangyarihan. contract. Kumbaga nakopo nila. Oo. Nakopo Paano nila. nangyari? Isipin mo ha, 5 lang yan out of 15. Ang contractor na kasama dito sa flood control projects ay more than 2,000. Anyari? Hindi, yun Diba? na nga eh. Existing yung mga yan, di ba? Oo. I mean, na-awardan, di ba? Pero ito, wag na yung mga nakaraan. Itong kailan lang, may baha pa din po, di ba? Yun na nga. Ang dami naman pala nila eh. Diba? May baha pa rin po. May baha pa May rin. baha, lumusong po ang mga kababayan natin. Kasi wala silang choice. Galing sila sa trabaho, pinauwi sila, kahit ayaw nila lumusong at may takot sa leptospirosis, they went because walang choice. Yeah. Tapos, ngayon, puno ang mga ospital dahil dyan. Sinasabi ng iba, politika lang ito. Hindi. Politika talaga yung dahilan kung bakit po nagsasuffer ang mga kababayan. Wala kasing political will. Yes. Okay. So, ayan na, di ba? Oh. Isang red flag yun. Bakit nagkaganon? Pero, ang sabi nga ni BBM kanina, hindi naman automatic na guilty sila. Kasi hindi pa naman assessment yung ginawa kanina. Initial information pa lang yun. Yeah. So, Mga hindi pa sinabit pwedeng pa lang. mag-conclude. Oh. Kailangan pang pag-aralan. Yes. Pero, may iba pang red flag. Oh. Isa pang red flag. Out of 9,800 plus projects, more than 6,000 dun sa mga programa ay walang malinaw na inilagay na disenyo ng istruktura o yung ginawa doon sa repair or rehabilitation. Paano nangyari yun? Hindi na tayo natuto sa mga ghost, mga Hindi ba? NGO dati. Tapos hanggang ngayon, hindi ganyan. Tas ang malupit, ang dami dun sa mga projects yung parang kinopy-paste. Ibig sabihin, yung halaga ng proyektong to, parehong-pareho sa kabila. Yung length o yung period na gagawin tong construction na to, parehong-pareho dun sa kabila. Yung design, parehong-pareho. Magkaiba naman ang lokasyon. Paano nangyari yun? Parehas That's din daw so weird contractor. kasi, syempre, yung geography pa lang, iba na eh. Diba? Exactly. Parang dapat retrofitted doon sa lugar. Hindi pa pwede. Hindi pa pwede na ang sa Makati ay sa, hindi ko sinasabing doon nangyari ha. Diba? Ang Makati at Mandaluyong magkaiba po ng kondisyon. Yes. Geography-wise. So, hindi pwedeng cut-paste yan. Hindi pwede. Hindi talaga pwede kasi yung area pa lang na paglalagyan mo Magkaiba na ng laki. ng kuno. Na, Oo. di ba? Na flood control. Hindi talaga pwede exactly the Imposible, same. di ba? 21.16 hectares. Hindi Grabe pwedeng 21.16 din yung... So, ito mga sinasabi ni Masen na mga figures tandaan nyo, may perang katapat yan. Oo, meron. ha? Isa pa yan sa red. Isa pang red flag. So, pinakita ni President Marcos kanina yung top 10 na flood-prone areas. Yung mga probinsya na talagang bahain. Ang pinagtataka niya, bakit yung top 10 na mga bahaing lugar, iba dun sa top 10 na mga probinsya na pinakamaraming flood control projects. Paano nangyari na ang May daming mismatch. proyekto kung hindi naman kayo yung flood-prone areas? Ayan, So, ibig sabihin yan, napupunta sa mga areas na hindi naman flood-prone o hindi masyadong binabaha. Parang yan yung mga flood control projects. Parang Exactly. Parang nung panahon ng yung mga farm to market roads ang mga ang dahilan ng korupsyon. Kasi parang mga hindi naman agri-producing places, wala farm to market roads. Why? Tapos bigla magkakaroon, in short, magkakaroon doon ng mga court,
multi-purpose court kasi farm to market road should have yung mga lalagyan ng mga palay na or mga crops habang hinihintay yung sundo. Siyempre, doon, puro pangalan pa nila. Oo. Tapos nagiging parang tambayan lang siya kasi wala naman talagang purpose yun. Kaya, ganyan po ang mga korupsyon sa gobyerno. Tsaka yung sinabi nilang ni Jovi, naalala niyo mga kapatid, last week or 2 weeks ago, yung road widening. Unang-una, wala namang road. So, ano yung iwa-widen? Wala kang iwa-widen. Walang road Yan yung kasama, di ba? Pare-pareho, iniba-iba mo lang yung programa pero pare-pareho kayo ng tanong. Grabe. So, yun. Tapos, pag inisip mo pa, okay, marami tayong pumping stations na projects. Actually, yan sabi ni BBM kanina, nasa 170 all over the country. Pero more than 150 dito, nasa Metro Manila, understandable kasi tayo yung bahain. Yeah. Pero kasi, ang problema, may pumping stations tayo, hindi gumagana kasi tambak basura. Oo. Correct. Well, lahat tayo hindi ako, pero lahat nagko-contribute. Most nagko-contribute. Yes. I mean, meron din namang responsibilidad yung mga tao na hindi po nag-dispose properly ng garbage sila. Ano po. Pero, yun nga, maitatama by way of training people at saka telling them. Agree. Pero parang mahirap po yata maghabol ng mga pondong nanakaw na. Yun ang problema doon. Yun ang mahirap talaga. May proyekto para maibsan kahit paano yung baha pero wala nga siya non-existent. So wala. May problema talaga tayo. So ang kanina gusto mo mag-sort muna tayo ni PBBM. Oo, kasi alam mo, sabi kanina ni PBBM, nag-launch na sila ng sumbongsapangulo.ph. Yeah. So itong sumbongsapangulo.ph, isa itong website kung saan nakalista lahat ng mga flood control projects mula July 2022 hanggang May 2025 o yung kabuuan ng administrasyon ng Pangulo. Nakalagay dyan yung lokasyon, amount, contractor. Pwede nyong i-check kung ano dito yung tingin ninyo palpak. Pakinggan po natin yung sinabi ni Pangulong Marcos. We have to clean our ranks. This is it might be a little painful. Ang lalapitan na ngayon ninyo ako mismo dahil akong titingin dito araw-araw sa website natin at babasahin ko ang mga report na ibibigay ng taong bayan. Dami nun Parang hirap basahin nun. Direct line, parang gano'n, Direct line, parang ano talaga. Parang hotline. Pero ngayon, kailangan yung, isusulat mo, di ba? Parang website. Chinek ko kanina, madali naman siya nag-open, tas parang may nakalagay na search bar. So, pwede mong i-type yung, halimbawa, area mo na gusto mong i-check. Yung barangay, barangay ba? Barangay level? Pwede. Type mo dun. Tapos, tsaka mo i-click. Kasi ang hirap hanapin dyan sa pinapakita natin sa screen. Kasi 9,000 plus yan. Alang isa-isahin mo lahat. Bali, may search bar naman, sabi niyo. Sa search bar. Pwede doon. Yan po ha. Meron po kami tinatawagan para mampaliwanag kung paano nagkakaroon ng korupsyon sa bawat step nitong proseso ng pagtataguyod ng mga proyekto na sana para po sa kaikabubuti ng ating mga baan ng ating mga komunidad. Maya po sana makausapin natin. Pero sabi nila, dahil sa mga interview kayo na sa mga local politicians natin, local LGUs, saan pwedeng pumasok yung korupsyon doon sa buong pagka merong proyektong ganito. Una alam na natin, pag procurement and billing, pwede talagang pasukan niya ng katiwalian. Yeah. Besabuata na nga sa ganyan palang na level. Tapos, pagka in-implement na po yung project, yung pagiging substandard ng project, corruption na rin agad yun. Dahil sabihin doon, meron nang natanggal na pondo doon, kaya naging substandard siya. So, nasaan napunta yung pera na sumobra? O kaya, hindi naman sobra yon pero minenos para manenok. Tapos, ito yung sinasabi ni Mayor Magalong sa ni Senator Lacson. Yung may SOP. Sinatawag yung bawas agad. May kickback agad yung. Pag inaprubahan pa lang yung project, may kickback na agad. May mga party-partihan na. Mamaya sana makausap natin, may magpapaliwanag sa atin yan. At syempre,
yung mga pagbabayad po sa mga taxes, pwede rin po maging part yan ng corruption. Ito ba yung yung headlines ng Philippine Star kanina? Yes, yes. Yung sinasabi ni Senator Ping Lacson na parang 60% ba? Yes. Ng pondo para sa proyektong to yung nawawala dahil sa corruption. Tindi. Sumasakit po ang ulo natin dyan. Kasi tingnan nyo po ayan ang mga kababayan natin. Yung iba, lumulusom, tapos talagang ang danger sa kalusugan nila. Paano hindi ka magka-leptospirosis? Yes. Kasi kapag may garbage, siguradong may daga. Tapos yung daga, umiihi. Correct. Diba? Correct. So yan po. Parang given na po yan. So mamaya didiscuss natin ibang issue naman nga yan tungkol sa leptospirosis na saan ba nagkulang tungkol dyan. Pero mamaya natin pag-uusapan yun. Pero isipin mo, hindi lang yun damage din sa property because of baha. At saka pati yung mga sasakyan na nasisira because of baha. Totoo. Na kung talagang ini-implementa yung billions of pesos for for flood control, I don't think nang ganyan kalawak yung natin, problema. So, parang less yung problem sana. But no, nasa sitwasyon tayong ilan nga yun, Mase? Talaga pinaulit. 9,800 plus. 55. Project na ganyan, 9,855. pero wala pa rin nagawa. Nationwide po yan. Diba? Yung 545 billion ba yun? From when yun? 20... From July 2022 to May 2022. 2025. Yan pa lang yun Yun hindi pa naman lang. doon nagsimula yung mga flood control projects. Sabi nga ni Tito Ronald Llamas, diba? Umabot na ng trilyon. 1.9 trillion ba yun? Yeah. Yung mga Ito flood kasi control. lang to yung under Marcos. Yung Correct. isinama para investigahan. Paano nga naman yung prior to that, sabi mo nga, Chiki?